Oo, yun. Ang dami niyang banat, no? Sa House, sa Speaker, sa First Lady. Ang hindi niya alam, ba't ngayon niya sinabi? Ibig sabihin, complicit siya. Kung sakaling totoo, complicit ka, bakit ngayon mo lang sinabi? No? Ibig sabihin, nung nangyayari yon, ikaw ay bahagi nung ganong klaseng krimen. Ikalawa, Ina, kung sinagot niya lahat ng tanong ng Kongreso tungkol sa kanyang intelligence at saka confidential fund, kung sinagot niya kung sino si Piatos at saka si Villamin, kung sinagot niya yung notice of disallowance ng COA doon sa hearing, baka mas naging credible siya na critic ng gobyerno. Pero dahil hindi mo sinagot yun, tainted ka mismo. Pinabago mo yung kwento di ba? Kung sinagot mo itong lahat ng ito ng maayos, wala namang anomalya, edi yung gobyerno ngayon ang nalagay yung likod sa pader. Sila ngayon ang magiging defensive. Pero dahil ikaw ay tainted mismo, paano ka naging good messenger? Diba? Paano ka naging credible messenger nung mga sinasabi mo? Yun yung ikalawa niyang problema. Yung una, ngayon mo lang sinabi. Totoo yan. Ibig sabihin, complicit ka niyan. Ikalawa, ay, teka, galing-galingan mo naman as a messenger. No? The medium is the message. Sabi nga ni Marshall McLuhan. Yan yung pinag-aralan ni Michael Pahatin, no? Sa kanyang college. The medium is the message. Tingnan mo yung medium. No? Tingnan mo yung medium. Di ba? Hindi makapag-take ng oath to tell the truth and nothing but the truth. So help me God. Yung simpleng oath na yun, hindi niya magawa. Tapos ngayon, babanatan niya, bring the house down. Scorch earth. Damay-damay na tayo. Baka meron pa iba, nasasabihin siya. Damay-damay na tayo. Pare-parehas na tayo masunog. Ito. Ay, huwag nyo kami isama. Isama niyo, no? Nag-e-enjoy pa kami sa buhay. Sasama kami dyan. So, buti na lang si Ina, malayo na. No, buti na si Ina. Safe na. Malayo na. So, ibig mo sabihin, Sek. Kung gusto yung sunugin ng bahay, kayo-kayo na lang. So, ibig mong sabihin, Sek, yung pag-implicate niya kay First Lady Marcos, right now, does not necessarily warrant, let's say, further look by lawmakers or investigators? May ganun bang angulo? Kasi ang sinasabi, nakikita ko sa social media na yung mga supporters na Bibi Sara, parang, dapat yun ang i-report ninyo, tignan ninyo, mga ganun ba? Di magkakuang ka, mag-present ka ng ebidensya, mag-present ka ng ebidensya, hindi naman pwedeng salita lang yun. No? Hindi naman pwedeng salita yun. Si Michael Pahatin, tumanggap ng isang maleta ng pera. Hindi naman pwedeng ganun. Dapat may kaunting ebidensya ka naman. Kahit konti lang. Kahit alam ko na hindi gagawin ni Michael Pahatin yun. Hindi niya kukunin yung isang maleta ng pera. Ang kukunin niya, 3 maleta. Ba't naman isa? Okay. Ano ka natin kay Michael? Dagdag sinabi nila. Kasi hindi lang si First Lady. Although, the context guys, no, ang sinabi ni VP Sara kay First Lady, ay tinawagan siya, may video call pa daw at may pinakilala niyang isang babae ata na ito ang hanapin mo, ito may picture na pinadala sa kanya something na ito yung may hawak ng pera, parang gano'n. Hindi lang si First Lady, si Speaker Martin Romualdez din, ang sabi niya, nung nakausap niya sa chopper o kung saan nung panahon ng kampanya, ang sabi, naku, tinatago ng mag-asawa si Bongbong at ni First Lady ang budget. Ang budget. Ang sinasabi, walang pera tayo kasi tinatago ng dalawa, parang gano'n. At nung sinabi pa, kung totoo yan, Michael, kung totoo yan, mapanatan natin yan. Ngayon din. Pero may dikit pa. Ang sabi niya, tapusin ko lang kay Martin Romualdez para alam din ng ating mga mamamayan. Nung sinabi naman ng Martin Romualdez, ikaw, sabi ni VP Sara, ito, lahat ng suporta sa akin, lahat na mag-sponsor sa akin, lahat na magbibigay ng pera, kunin mo. Sabi gano'n. Pero sabi niya, ay nako, akala niya ipantutulong, akala niya gagamitin. Yung pala, binulsa rin, parang gano'n. Akala ko negosyante, yung pala, magnanakaw. Parang gano'n. Tapos ko narinig ko yun, promise. Sinasabi ko lang, kung nag-present siya ng evidence, ngayon din babanatan natin, di ba? Ngayon din babanatan natin, no? Ang problema, ang lumalabas na evidence, laban sa kanya. At hindi niya masagot. Diba? Okay lang naman yun eh. Pero Ina, medyo weird.
na yung First Lady nagbibigay ng envelope. Oo, Usually, may mga tao ka para gawin yun. Ba't naman ikaw yung mamimigay ng envelope? Kung ikaw yung mamimigay ng limpak-limpak, yung sa maleta, yun, medyo credible pa yun. Mamimigay ka ng envelope, no? Magkano naman? 1,000, 10,000, no? Kahit si Michael hindi tatanggapin yun eh. Di ba? Kung 3 maleta ng pera yan, baka tanggapin namin ni Michael. Di ba? Bag man lang yun. Tapos First Lady ang magbibigay, no? Kung yan ay may lamang ticket sa concert ng Phantom of the Opera, yan, tatanggapin namin yan. Yun, napanood ko na yata ng 12 beses yun. Ako, hindi pa eh. Nasa bucket list ko. Kung bibigyan ka ng ticket sa Phantom of the Opera, yan. Kaya medyo weird lang, Ina, no? Yung sinasabi niya, no? Kaya, pero, bottom line, mag-present siya ng ebidensya. Ngayon din, papanamin namin ng Mike